Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Don't Breathe. Enjoy watching! What are you gonna do now, huh? Huh? You better fucking... What are you, blind and deaf all of a sudden? Huh? Stop! Stop! Just... Okay, I swear to God. Nagsisimula ang pelikula sa City of Detroit, kung saan makikita ang isang matandang lalaki na hinihila ang buhok ng isang batang babae, sa isang kalye na parabang bahagi ng isang abandonadong mga kabahayan. May isang grupo ng mga kabataan, na may dalawang lalaki at isang babae, ang nagbukas ng pinto ng isang magandang bahay. Ang isa sa kanila ang nagpatay ng alarm bago pa man ito ma-activate, bago pa man magsimula, si Alex, na kinakabahan ay inuulit ang kanilang mga rules habang pumapasok sa bahay tungkol sa hindi pagkuha ng anumang pera, at pagkuha lamang ng mga bagay na nagkakahalaga ng hindi lalagpas sa $10,000. Dahil naplano na nila ang kanilang gagawin, mabilis silang nakapasok at mabilis din silang nakalabas ng bahay. Bago sila umalis, ibinalik nila ang alarm at binasag ang bintana sa harap ng pinto, na nag-activate ng alarm habang sila ay tumatakas palayo. Pagkatapos, habang nagmamaneho sila ng kanilang kotse palayo, si Alex ay nagsimulang magkwento sa dalawa nitong kasamaan tungkol sa isa pa nilang kaibigan na aalis na sa bayan. Hindi sila masyadong apektado sa sinasabi niya, at sinabi ni Rocky na ang lahat naman ay umaalis na sa Detroit. Kahit sila ay may plano rin na umalis papuntang California matapos ang susunod na pagnanakaw, at wala nang balak na bumalik. Sinabi ni Rocky kay Alex na sumama siya sa kanila, pero sinabi niyang hindi niya kayang iwan ang kanyang ama. Ibinaba nila siya sa kanyang bahay, pumasok siya at dumiretso sa study room ng kanyang ama, kung saan binuksan niya ang drawer at ibinalik ang susi mula sa bahay na kanilang ninakawan. Lumalabas, na ang kanyang ama pala ay nagtatrabaho sa home security. Ang ikatlong lalaki, na tinatawag na Manny, ay pumunta sa kanilang buyer upang ibenta ang mga bagay na kanilang nakuha sa pagnanakaw, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng ini-expect niyang presyo para dito. Dahil hindi gaanong masaya sa pangyayari, nakipagtalo siya sa kanyang buyer ng mga ninakaw nilang gamit, pero sa halip, sinabi nito sa kanya na kung gusto niya ng pera, dapat siyang magnakaw ng pera. Binigyan niya siya ng tip tungkol sa isang bagong trabaho. Sinabi ni Manny sa kanyang mga kaibigan ang lahat tungkol dito. Ito ay isang bahay na pag-aari ng isang veterano na nag-iisa, nakasama sa binabantayan ng ama ni Alex, at nasa isang bahagi ito ng lungsod na inabandona. Hindi ito nakakatulong para magkaroon ng kumpiyansa ang dalawa, kaya ipinaliwanag ni Manny kung bakit nila dapat pagnakawan ito. Ayon sa kanya, ang anak na babae ng veterans ay nasagasaan ng isang mayamang babae at ang kanyang pamilya ay nagbigay ng malaking settlement na hindi bababa sa $300,000. Si Rocky ay sumang-ayon sa plano ng mas madali kaysa sa kinakabahang si Alex. Siya ay nag-aalala tungkol sa mga pwedeng mangyari sa pagkuha ng ganoong kalaking halaga, para sa kanilang dalawa at sa kumpanya ng kanyang ama. Siya ay umalis, ng araw ding yun, nagpadala ng text message si Rocky kay Alex na nakiusap na gawin niya ang trabaho para sa kanya upang makatulong siya sa isang tao. Habang si Alex ay nagre-research tungkol sa veterano, si Rocky ay nasa bahay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang kanyang ina, at ang bagong kasintahan ng kanyang ina. Ang kanyang ina at kasintahan nito ay walang pakialam sa kanila. Naging malinaw na ang mensahe ni Rocky kay Alex ay tungkol sa kanyang kapatid na babae, nang tanungin niya kung gusto niyang pumunta sa California kasama siya. Gusto niyang iligtas ang kanyang kapatid mula sa kanilang nakakatakot na sitwasyon ng pamilya. Si Alex, Rocky, at Manny ay nagmamasid sa bahay ng veterano at sa paligid nito. Si Alex at Rocky ay naiwan sa kotse ng magkasama kung saan nagbahagi siya ng isang kwento mula sa kanyang kabataan, at sinabi ni Alex na sasama siya sa kanila sa California kapag natapos na nila ang trabaho. Bumalik si Manny sa kotse at kinumpirma ang kanilang nalalaman tungkol sa bahay. Pagkatapos, may isang Rottweiler na aso ang biglang tumalon sa bintana ng kotse sa tapat ni Rocky. Tinawag ng isang matandang lalaki ang aso, at sinabi ni Manny na yun ang veteranong may-ari ng bahay. Napagtanto nilang siya ay bulag at nagkaroon sila ng maliit na argumento tungkol sa kung gaano ka-unethical ang pagnakawan ng isang bulag. Nang gabing yun, bumalik sila sa paligid ng bahay upang gawin ang kanilang pakay,
napansin nilang nakapatay ang mga ilaw sa bahay ng veterano. Upang hindi sila mapansin, inuna nilang pakainin ang aso ng karne na may halong gamot. Nang susubukan nilang buksan ang pinto, napagtanto nilang hindi gumagana ang mga susi na kinuha ni Alex mula sa security company ng kanyang ama. Naghanap sila ng side door o bintana, ngunit nakakita lamang ng isang maliit na bintana na si Rocky lamang ang makakadaan. Pumasok siya sa bahay at nagawang ma-deactivate ang alarm gamit ang isang remote na ibinigay ni Alex sa kanya. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang mga nakasabit na larawan ng namayapang anak ng veterano sa ibabaw ng drawer. Samantala, sa labas, hinihintay siya nina Alex at Manny na papasukin sila. Pagpasok nila sa bahay, sinimulan na nilang hanapin ang safe na pinaglalagyan ng pera. Dumiretso si Rocky sa paghahanap sa closet dahil alam niyang dito madalas nagtatago ng mga importanteng bagay. Samantala, umakyat naman si Manny sa second floor upang lagyan ng chloroform ang matandang veterano, upang hindi ito magising. Nakita niyang natutulog ito sa kanyang silid na may sounds ng isang video ng kanyang anak na babae noong bata pa ito. Nagising ang veterano at pinatay ang TV, ngunit nagawa na ni Manny na maglagay ng gas. Pagkatapos, bumaba siya, at tatlo silang nakakita sa isang nakasarang pinto, at iniisip nila na siguradong naroon ang pera sa loob nito. Kinuha ni Manny ang baril at iniisip na natutulog pa ang veterano, kaya binaril niya ang bolt ng pinto para mabuksan ito. Sa pagkakataong ito, natakot si Alex sa pagkakaroon ng baril ni Manny. Dito na nagbago ang lahat ng nasa plano, dahil hindi na siya comfortable sa nangyayari, kaya kinuha ni Alex ang kanyang mga sapatos at saka umalis. Gayunpaman, binuksan ni Manny at Rocky ang pinto, ngunit biglang lumabas ang veterano at nagtanong kung sino ang naroroon. Tumahimik ang dalawa, ngunit narinig ng veterano si Manny at sinimulang sundan ang kanyang boses habang sinubukan nitong magsinungaling at makipagkasundo sa matanda. Pinaputukan siya nito upang takutin, ngunit hindi ito tumigil. Narinig ni Alex ang putok sa labas. Kinuha ng veterano ang baril mula sa mga kamay ni Manny at binaril ito sa ulo. Buti na lamang ay hindi nalaman ng matanda na may kasama pa itong babae. Sa takot, nagtago si Rocky sa closet, bumalik kay Alex, na nagmamadaling pumasok sa bahay, at muntik pa niyang mabangga ang veterano. Buti na lamang ay naiwasan niya ito habang tumatakbo ang matanda sa loob ng bahay, at sinasara ang mga pinto at mga bintana. Nagtago siya sa banyo at nag-text kay Rocky. Sinabi niya sa binata kung saan siya nagtatago, at doon, pinuntahan siya ni Alex. Hindi pa man nakakarating si Alex doon, pumasok na ang veterano sa aparador, kumuha ng isang bahagi ng pader para i-check ang safe, in-enter ang kanyang code, na malinaw na nakita ni Rocky, at sinuri kung naroon pa ang pera. Nang malaman niyang hindi ito nakuha, isinara niya ang safe at umalis. Hindi pa rin alam na si Rocky ay nasa loob din ng aparador at nagsabi na dapat na silang tumawag ng pulis. Hindi sumang-ayon si Rocky, binuksan niya ang safe at kinuha ang mga pera, na ikinagulat ni Alex. Iniisip ni Alex na may $1,000,000 doon. Nagpasya silang umalis sa pinto na nakasara. Iniisip na ito ang magdadala sa kanila sa basement at sa isang hatch na magdadala sa kanila sa bakuran bago sila makalabas sa pinto. Lumitaw ang veterano mula sa loob at sinimulang hilahin ang katawan ni Manny patungo sa ibang bahagi ng bahay. Pagkatapos ng pagkakaroon ng konting takot, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, na nagbigay sa kanila ng sapat na espasyo upang tumakbo sa pinto. Sa puntong ito, hindi pa rin niya alam na naroroon sila, hanggang sa sandaling malaman niyang may mga sapatos. Pumunta siya sa closet upang tingnan ang safe at napagtanto na nawala na ang pera. Samantala, sina Alex at Rocky ay nasa loob ng basement. Nagulat sila nang makita ang isang babae na nakatali ng mga lubid ng militar. Nang gumalaw ang babae, ang singsing na nakakabit sa kanya ay nagbigay ng babala sa veterano na may nangyayari sa basement. Doon, natuklasan nina Alex at Rocky na ang babae ay ang parehong babaeng nakabundol sa anak ng veterano. Nagpasya si Rocky na tulungan ang babae, kahit ano pa man ang nagawa niya. Sinubukan nilang dumaan sa lagusan ng basement, ngunit naghihintay na ang veterano sa harap nito at nagsimulang magpaputok. Dahil dito, napatay ng veterano ang babae na nakapatay sa kanyang anak. Habang tumatakbo sina Alex at Rocky, tinawag ng veterano ang kanyang anak, sinasabing patay na ang kanyang anak, habang hawak ang bangkay ng patay na babae. Hinabol niya sila sa malaking basement, pagkatapos pinatay niya ang koneksyon ng kuryente para mawala ang liwanag. Dahil nasa dilim na rin sila, halos mahuli sila ng veterano at nahawakan si Alex, pero nakatakas muli ito kasama si Rocky. Sa labas ng basement, naghihintay sa kanila ang Rottweiler na ganap ng gising. Hinabol sila ng aso hanggang sa ikalawang palapag at na-corner sila sa isa sa mga kwarto.
Sarado ang mga bintana roon at mukhang wala na silang paraan upang makatakas. Samantala, natuntun na sila ng veterano na nasa labas ng kwarto, kasama ang kanyang aso at may hawak na baril. Sinusubukan ni Rocky at Alex na makahanap ng paraan upang makatakas, at doon, swerteng nakita ni Rocky ang isang butas sa pader. Sinabi niya kay Rocky na dumaan dito at siya na ang bahala sa pinto. Habang pumapasok siya sa vent, pumasok ang matandang lalaki at ang aso sa mga pinto at sinugod si Alex. Nahulog siya mula sa bintana patungo sa unang palapag na nasa ibaba. Sa kwarto, sinundan ng aso si Rocky sa vent gamit ang kanyang amoy at hinabol siya sa lagusan. Tumalon siya sa isang patayong lagusan upang makatakas. Nalaman ng veterano kung nasaan si Alex at binaril ang bintana, dahilan upang mahulog siya sa unang palapag. Tumakbo muli si Alex, ngunit nahuli siya ng veterano sa kwarto kung saan niya tinatago ang kanyang mga gamit sa paghahardin at kung saan niya itinago ang katawan ni Manny. Binugbog niya si Alex hanggang mawala nito ng malay at sinaksak pa ng malaking garden scissor. Bumalik kay Rocky, kung saan nagising siya sa lagusan, na nasaktan habang nahihirapan. Nagsimulang gumapang muli si Rocky sa mga vent nang makita niya ang dalawang butas, na isang pababa sa bahay at isang palabas ng bahay. Habang sinusubukan niyang sirain ang mga bakal sa butas na palabas ng bahay, binatak siya ng veterano mula sa kabila at nawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Rocky at nalaman niyang nasa basement na siya, kung saan napagtanto niyang nakatali siya ng kapareho tulad ng isa pang babae. Naroon din ang veterano at nakikiusap si Rocky na palayain siya, sinasabing hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa babaeng nakita niya. Ipinaliwanag ng veterano na ang pagpapanatili ng babae sa basement ay hindi tungkol sa pagpapahirap o pagpaparusa sa ginawa niya sa kanyang anak na babae, bagkus ito ay kanyang isang baliw na ideya na dahil kinuha ng babae ang kanyang anak, makatarungan lamang na ibigay nito ang isang anak sa kanya kapalit ng kinuha niya. Hawak niya ang babae dahil buntis ito sa kanyang anak, sa kanyang baliw na loika, napagpasyahan niya na si Rocky ang dapat sisihin sa pagkamatay ng babae at dapat managot. Samantala, nagising si Alex na hindi pala nasaksak ng veterano, kundi ang katawan ni Manny. Pagkatapos, nagpahabol siya sa aso papunta sa kwarto at pagkaraan, ikinandado niya ito at binuksan niya ang pinto sa harap, sa basement. Pinapainit ng veterano ang isang bagay. Sinabi niya kay Rocky na siya ngayon ang magdadalang tao ng kanyang anak bilang kapalit ng babae. Ngunit dahil hindi siya isang rapist, hindi niya pipilitin ang sarili sa kanya, kundi ang kanyang sperm lamang. Ipinakita na pinapainit niya ang kanyang sperm upang ma-inject ito kay Rocky. Sa kabutihang palad, biglang dumating si Alex sa basement sa tamang oras at hindi nagawa ng veterano ang balak niya kay Rocky. Ikinadina ni Alex ang veterano at pinalaya si Rocky. Pagkatapos gumanti si Rocky at pinagsisipa ang matanda, sinabi ni Alex kay Rocky na hindi na sila maaaring tumawag ng pulis, at dapat na lang nilang iwan na lang ang veterano na nakakadena sa basement. Kinuha nilang dalawa ang pera at nagmamadaling umaalis ng basement, patungo sa pintuan sa harap. Nang bubuksan na sana ni Alex ang pinto, binaril siya ng veterano na nakatakas na sa pagkakakadena. Maliwanag na sa labas, at mabilis nang nagsimulang tumakbo si Rocky, pinakawalan ng veterano ang kanyang Rottweiler upang habulin siya. Matapos ang mahabang habulan, nakarating siya sa kotse ni Manny, ngunit nang maabutan siya ng aso, nahulog ang bag ng pera sa labas. Bukod pa rito, nang makapasok na siya sa loob ng kotse, nalaman niyang wala pala ang susi nito. Pagkatapos nito, nakagawa ng paraan si Rocky para maikulong ang aso sa loob ng kotse sa isang matalinong paraan. Ngunit nang makalabas na siya at makuha ang bag, hindi niya alam na nasa likod na niya pala ang matanda, kaya hinatak siya ng veterano at nagsimulang kaladkarin siya pabalik sa kanyang bahay sa pamamagitan ng kanyang buhok. Pagdating doon, nahanap ni Rocky ang remote para sa alarm at saka sinimulang activate ito. Ang tunog ay lubos na nagpalito sa veterano at nagawa niyang itulak ito pababa sa basement. Dahil sa nangyari, iniisip ni Rocky na patay na ito, kaya mabilis niyang kinuha ang pera at tumakbo para tumakas, habang dumating ang mga pulis sa bahay dahil sa alarm. Lumipas ang ilang araw, makikita si Rocky na nakaupo kasama ang kanyang maliit na kapatid sa bar ng isang airport. Biglang narinig niya ang balita sa TV ng bar, na pinag-uusapan ang nangyari. Nakaligtas pala ang veterano mula sa kanyang pagkakahulog at dinala sa ospital para sa mga natamo niyang injury. Gayunpaman, hindi niya binanggit sa otoridad na may pumasok na mga magnanakaw, gayon din ang nawawalang pera. Ngayon, malaya na si Rocky na umalis papuntang California para mabuhay ng mapayapa kasama ang kanyang kapatid.
Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!